Nako, lagot na, gumanti na, yan ha. Hindi na patitinag, BP Sara nakahanda ng Romes Baka. Nako, yan po ang ating halamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga karibin natin. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita dito sa social media. Nako po, ha? Eto po mga kababayan, Sandro Marcos nakipag-usap na sa mga congressman para makakuha or makuha ang boto sa impeachment ni BP Sara. Nako, galawan na. Ha? Eto na mga kababayan, gumagalaw na naman si Sandro Marcos. Ang tanong, ilang maleta kaya ang kapalit nito? Di ba? Ayon po dito sa balita, no? Nangangalap na umano ng suporta si Representative Sandro Marcos sa mga congressman ng House of Representatives upang makarating sa Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa source ng politiko na tinawag nitong scoopers, nakikipag-usap na umano si Sandro Marcos sa mga leader ng partido o party leaders upang tiyaking sapat ang bilang ng mga mambabatas na susuporta sa hakbang sa ngayon. Napabalitaang nasa 200 na ang bilang ng mga mambabatas na sumang-ayon kay Sandro Marcos. Nako, 200 na. Ibig sabihin mayroon na pong 200 na maleta na nakaabang na ready na ba ito for delivery. Yan, nagtatanong lang po tayo mga kababayan. Kasi iba po no? Iba po ang galawan ngayon dyan sa House of Representatives, no? Mas mabilis kang mas mabilis maka-impeach, di ba? Kung may mga incentive, ayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Vika Morta, gagawin nila lahat ng paraan ma-impeach BP Sara. Natatakot sila kay BP. Malaman ang pinaggagawa nila. Kabado ang nasa kongreso, mananagot ang may sala. Ayan na. Pag-work kayo, utak nyo, impeach lang ng nasa isip, wala na sa taong bayan. So, correct? Talagang ayaw nyo. Maupo si Sara, takot kayo lahat. Mga lupin, handa mo na mga maleta ulul. Ayan. Sabi po yan ni Jimenez Rodrigo, ayan, ihanda na daw ang mga maleta. Sabi po dito ni Roma, dictator is in the making talaga ang galawan ni Charis. Nako po. Sabi po dito ni Roderick, 2 years na lang malapit ng eleksyon na 2028, natatakot na sila, ayan na. Basta may maleta, maleta is waving, bilisan nyo, malapit ng 2028. Kapag hindi nyo yan na-impeach, yari kayo. Kayong mga tumanggap ng maleta, sigurado yan mga kababayan, pagdating po ng 2028, lagot kayo. Ang tanong, sabi po ni Kayhin, magkano? Magkano po, Kong Sandro? Bayad ng mga yan, kaya matik na. Biruin mo 200 na, 200 agad po yung pumirma. Ibig sabihin, kaunti na lang. Ay mai-impeach na po nila si BP Sara. Grabe saan kaya sila galing ng perang pinangmaleta nila, no? Kapag yan po ay galing sa bagay, wala namang iba galing talaga yan sa kaban ng bayan. Ibig sabihin nito, ginigisa po tayo sa sarili nating mantika. Diba? Kayo mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa pahayag na ito, sa balitang ito about kay Sandro na yan, nakikiusap na sa mga congressman para makuha ang boto sa impeachment ni BP Sara. Just comment down below mga kababayan. At eto, nagte-trending po ito mga kababayan ngayon halos lahat ito po ang nagiging topic at insert na rin natin Ito, sabi po kasi dito mga kababayan, Pangulong Marcos, tumulo ang sipon sa harap ng United Nations. Nakakahiya ito. Teka lang i-zoom in natin to para makita talaga natin kung sipon ba talaga yan o ano. Oo nga, ayan
Eto. Hmm. Pasintabi po sa mga kumakain, mga kaubayan, ha? So, eto po ang balita, no? Sabi po dito, humarap sa buong mundo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 70th session ng Commission on the Status of Women in United Nations sa ginanap sa New York City. Sa kanyang talumpati nitong Marso 2026, no? Ay binahagi ni Marcos ang kanyang panawagan na labanan ang mga negatibong aksyon laban sa mga kababaihan. Ayan. Ipinangako ni Marcos na ang Pilipinas ay katuwang sa pagtulak ng kahalagahan ng tungkulin ng kababaihan sa lipunan, no? Women must be present wherever decisions are made. In government, in business, in science, in democracy, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Ayon po kay President Marcos. Ngunit, ilang netizen ang napansin ang tila pagtulo ng likido mula sa ilong ni Marcos. Nako po, habang ito'y nagbibigay ng talumpati. Ilang beses nakita or makikita ang Pangulo na pinupunasan ang kanyang muka habang siya ay nagbibigay ng kanyang mensahe sa buong mundo. Ayan na. Sa ngayon ay hindi pa malaman ang dahilan sa pagtulo ng likido sa ilong ni Marcos. Baka nilamig. Pero hindi to. Sanay po ito sa lamig. Nandyan po ang mga opisinang di aircon ng ating gobyerno. Pero bakit kaya tumulo ang sipon? Baka malala na. Ito, nagtatanong lang baka malala. Okay? Malala yung sipon. Okay? Sabi po dito, ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po ni Cholo, Ops, is this true? Auntie Claire Castro, pasok. Ayan, pasok na Claire. Sabi naman po ni OG Ginto, di nasinghot ng maayos. Di nasinghot ng maayos. Sabi po dito ni Toledo, a former president once said, I quote, weak president sa terminong kanto, uhugin. Nako po, 31 million po ang pumalakpak. So, Manuel Salonga, sabi niya naman po mga kabayan, a runny nose can be a subtle indicator of drug use, intending beyond common associations like allergies or colds. Certain drugs such as cocaine, heroin, and yan, marami siyang pinangalan ng mga droga. Okay. Sipon din pala. Pag may sipon ka, posibleng, pag lagi ka sigurong may sipon, no? Pwede, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? Just comment down below. Siyempre, pinag-usapan lang po natin ito kasi nagtitrending po sa social media. Pero ito, pasadahan na po natin itong video na ito mga kabayan. Pasok. Ito, hindi nyo napupuna na si BP Sara ay for the past 3 years, maraming batikos ang binabanat sa kanya and karamihan po fake news. At pansin nyo na si BP Sara nananahimik lang. No? Hindi niya pinapatulan. But this time, talagang head-on. Hindi na siya mananahimik, lalaban na siya. That is the Duterte we know. That is the Duterte we like. Sa katunayan nga po, magkakaroon sila, ito si Sara, ng bagong programa, parang Talk to the People, nung panahon ni PRRD, no? Sa SMNI. So alam naman natin, ang SMNI ay talagang hindi bayad na media. Everybody knows that. All Filipinos knows that. All Filipinos know that. Kaya nga naman ang pinili ni BP Sara para siya magkaroon ng programa ay SMNI pa rin. Pakinggan natin to. Asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Yun ang inaantay natin. Yan ang masarap pakinggan. This is it. It means malapit na po ang tagumpay. Gaganti na, no? Laban sa mga magnanakaw ng ghost projects, sa mga corrupt,
sa mga magnanakaw dito sa mga flood control scandal. Diba? Dapat talagang mag-ano na to. Kinakailangan natin kasi alam nyo. Ha? Ito ang masakit. Mauubos tayo. Alam nyo ba yung magiging anak ninyo? Apo ninyo? At apo nyo sa tuhod. Magkakaroon ng utang dahil sa itong gobyerno natin. Dahil sa pagnanakaw ng gobyerno natin. Inubos na ang gold reserve. Bauna tayo sa utang. Utang pa rin ang utang. Utang ng ina nila. Babayaran natin. Utang ng pamilya nila. Babayaran natin. Mga utang nyo. Babayaran natin. Hindi lang natin, pati apo natin magbabayad. Kaya kailangan kumilos na si Sara. Dahil nakakaharap natin ang napakalaking problema. Naalala nyo, nanghihinayang tayo na kalahati or yung dulo ng panunungkulan ni PRRD tinamaan pa ng COVID. Imagine niyo kung hindi tayo tinamaan ng COVID, ang laki sana ng ginanda ng Pilipinas. Ubus na siguro itong mga NPA at saka itong mga rebelde at mga komunista. Ubus na siguro yung mga drug addict sa Pilipinas. Diba? Parang sayang lang. Tinamaan ng COVID. Pero sa isang banda, tayo nagpapasalamat din. Buti na lang si PRRD ang presidente nung tumama ang COVID. Imagine ninyo, kung si BBM ang presidente nung tinamaan tayong COVID, marami patay. Correct. Baka marami sa nanonood ngayon, o baka pati ako, patay. Hindi natin masusurvive yung ganyang klase na problema na natulungan tayo ni PRRD. Now, fast forward to 2026, hindi maganda itong pangyayari, nagkaroon ng gera. And kasama ang palad, tumapat na si Bongbong Marcos, ang presidente. Paano niya pipigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Paano niya pipigilan, susolusyonan ang pagtaas ng mga bilihin? Paano yung supply natin? Yung reserve nating pagkain? Yung reserve na gasolina? Yung reserve na langis? Mga trabahong nakahanda sa ganitong klaseng sakuna. Nakahanda ba si Bongbong Marcos? O nakasama si Bongbong Marcos dahil may EDCA pa? Ang tinitira ngayon ng Iran ay hindi Israel at Amerika. Ang tinitira yung may mga US base. At alam naman natin yung EDCA, it's the same banana. Base militar din yan. Parehas lang din yan. Okay? Bombahin man tayo o hindi ng Iran, bonus na lang yan sa problema natin. Ang talagang problema natin ito, supply natin. Paano natin masusurvive yung ganito kalaking problema na ang nakaupo si Bongbong Marcos? Tapos ayaw pa nilang solusyonan itong nakawan at korupsyon. Anong focus ng gobyerno natin? Si Sara. Kaya balikan natin. Dapat talaga. Maraming salamat, Sara. You will not take this sitting down. It's about time. Lumaban ka na. Hindi lang para sa pamilya nyo, kung hindi para sa bayan. Eto, may ipapakita ako sa inyo. Isa na namang balita, pantakip. Diba? Pantakip dito sa kanilang ghost projects. Nakikita nyo, naobserbahan nyo, alam kong updated kayo, na basta talagang may malaking balita na mabubulgar patungkol sa ghost projects nitong si Bongbong Marcos, sa kanyang pagiging mastermind, may mabubuking siya, meron silang mga bagong balita. Laging nililihis. Diba? Kailan na si FLM tsaka si Sir Jack, yun ang ginamit nila para pantakip. No? Ngayon naman, may pantakip na naman sila. Diba? Asahan po ninyo yung mga ganitong klaseng balita para bukod sa mapagtakpan nila yung pagnanakaw nila, para kunwari meron silang ginagawa. Ito isa na naman to. Kasi papansin ninyo, hindi lang po to isolated na kaso. Tingnan po natin. 56 yung witnesses namin na naka-ready. Na nakalista. Pero for the trial dates on April, we are ready with the 8 witnesses for the 8 trial dates. Siyempre, hindi ko pa mabanggit kung sino yung mga pangalan nila. Pero nag-start na kami gumawa ng affidavits. 56 witnesses ang nakapilang tetestigo laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kapwa-akusado sa Sandigan Bayan. Para ito Teka muna. Okay, puntahan muna natin dito. Bakit si Bong Revilla na naman? Diba? Ang isinisiwalat nitong
18 Marines, itong 18K kung tawagin natin, na bagman ni Tambaluslos at saka ni Bongbong Marcos, imbis na yun ang imbestigahan, napunta na naman tayo kay Bongbong Marcos. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na panliligaw. Bong Revilla. Hindi lang to si Bong Revilla. Pati naman si BP Sara, di ba? Pabubuksan yung bank account ni BP Sara. Ipinai-impeach. Pasado na yung in substance and in form. Yung pinasa nilang impeachment. So sino ngayon ang hinahabol nito? Tingnan po natin lagi yung kabaligtaran. Hindi sila maghahabol na tulay na mastermind. Lagi silang mayroong pantatakip na kunwari ginagawa. Sabi ko sa inyo, hindi to isolated eh. Kahit naman hindi tayo manood ng balita, manood lang tayo ng mga Senate hearing, di ba? Dito po sa Senado, dito po sa Kongreso, wala naman po silang ginawa, no? Dati, yung mga investigasyon kay Vice President Sara Duterte, nag-create pa sila ng Quadcom, di ba? Para sa Duterte. Tricom, para sa mga Duterte. Pero ngayon, itong 18 sundalo, dating sundalo, ni isang no? Ni isang committee, wala man lang tumitingin. Diba? Sa Senado naman po, halata naman po, pinagtatakpan ni Lacson at ni Soto. So, saan na lang tayo pupunta nito? Diba? Saan na lang tayo hihingi ng tulong para mailabas po ang katotohanan? Maaring magtagumpay kayo ngayon. Diba? Ito real talk po ito. Maaring magtagumpay kayo ngayon sa mga masasamang balak ninyo. Pero there is always a time, sabi nga po ni former President Duterte, there is always a time of reckoning. No? May panahon din po ng pagtutuos, kaya mag-antay lang po kayo. At huwag kayong mawawala sa mundong ibabaw. Okay? Dahil panunuorin pa namin kayo pagdating po ng 2028 and so on. Okay? Napapasok sa selda. Yan po. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below. Syempre, huwag mong kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe na rin po. Malaking tulong po yan, mga kabayan. Maraming salamat po.